Mga kapatid, ang Diyos ay hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Tingnan mo kapatid, amen. Magyang yung pastor, may sakit po ako sa totoo lang. Hindi nyo alam, pero nung tinawagan ako ng ating leader, nagulat ako. Sino ako na mapasama sa ganong gawain? Pero mga kapatid, minsan sinusubukan tayo ng ating Panginoon. Kung sino ba talaga ang sasambahin mo, yung karamdaman o yung Diyos nagbibigay ng kagalingan sa karamdaman mo. Nung ako'y tinawag ko ng pera, oo ako. Of course, gagastos tayo eh. Wala akong pera. Pero tinapatay kapag uwa ko, matagal ko nang kinalimutan na may mga tao akong natulungan after ng gawain. May nagbigay sa akin 10,000 pastor. Naalala mo ba? Ito yung pambayad ko. Wow, God will provide. Hindi ko alam kung saan kukuha. Bigla ko lang doon ako sa sakyan. Sabi sa akin, Pastor Cesar, may lakad ulit tayo. Sasama ka ba? Yes! Saan yun? Punta tayo ng Cebu, Masbate. Wala akong ticket. Tinawagan ko agad, Sister Gitama. Sasama ako. Magkano ticket? Back and forth, papunta ng Cebu. 5,000. Wow, yung 10,000. Nakarating ako ng Tugigaraw. Baka rin pa ako ng Cebu. God will provide. Na dapat pili kong ibayad yun. Para sa maintenance ko. 10,000 weekly ang maintenance. 12,000 isang buwan. God will provide. Wow! Minsan sinusubukan tayo ng Diyos. Amen. Sa mga bagay na pinansyal, kung higit pa ba natin siyang sasambahin sa pinansyal o ang Diyos. Minsan hindi natin alam, sinusubukan tayo ng ating Panginoon. Diyan titingnan ng Diyos yung sincerity nating pusong pagsamba sa Kanya. Dadaanin tayo sa likligan. Dadaanin tayo sa kawalaan. Pero na huwag tayong give up. Magkaroon lang tayong pusong totoong titingin sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Amen. Palakpanan sa ating Panginoon. 25 years, inantay nung sinabi ni Abraham, kunin mo ang iyong anak. Dalhin mo sa bundok of Moriah. Siya na naggatong, siya na nagtibak ng panggatong, siya pa yung nagpapasal, yung sakripisyo yan. Mabilis mapatid magbigay. Pero ikaw mismo ay maghahandog, maglalakad. Kaya nga pagsamba natin sa Panginoon, nawa, mas magandang personal kayo ang pupunta simbahan. Maganda na meron kayong tithes and love offering, pero hindi po yan kinalugan ng Diyos kung ipapadala nyo lang. Mas maganda kayo mismo ang sasamba sa ating Panginoon. Dahil nyo ang tithes na offering sa simbahan, sa iglesia. Tingnan mo si Abraham, pwede naman yung utusan eh. May mga young men siyang kasama. Ibag ko, siniwanan pa niya yung mga kapatid. Siya na nagdala ng kahoy. Sana kung malapit 3 days, 3 nights, maglalakbay. Ang pinakamasakit, yung anak mong nag-iisa. Kasing guwapo marami ba ng Isyama. Na kung sa gawain, pwede maging pastor. Pero bakit yung panghihingi? Wow! Pero dahil tutong puso ni Abraham nakita ng Diyos. Kanya nang sasaksakin, inawat ng Diyos. Wow! Kaya pala ng Diyos. Kaya ang pangalan ni Abraham, hindi mawala-wala. Naging father of faith hanggang ngayon. Sapagkat mayroong ginawang legacy si Abraham. Mga magulang, mga kapatid, wala tayong tanging kayamanan may iwan sa ating mga anak. Kayamanan ng pera, kakalimutan yan ng ating mga anak. Ang tanging kayamanan ay pinating maiwan ay ating pagiging totoong Kristiyano. Sa harapan ng Diyos, iiwan natin sa ating mga anak. Pwede tayong pagmamalaki ng ating pamilya. Si tatay ang may gawa dito lang dahil sa kanya. Nagtsaga siyang ginising ako. Tuwing umaga ng Sunday school, tuwing umaga ng gawain, binubuhat ako para makarating sa bahay ng Diyos. Tinuruan ako maging mapagbigay. Tinuruan ako na magkumalang sa mga nakakatanda. Tinuruan ko gumalang sa mga lingkod ng Diyos. Kung hindi ako inakay ng aking mga magulang, hindi ko makuha ang ganitong legacy. Church, mga magulang, kung gusto natin ng kayamanan manatili sa buhay natin, mag-iwan tayong magandang legacy sa ating mga anak.
Palagpan natin ating Panginoon. Sincerity. Number 2, obedience. Kailangan natin sa paglilingkod natin ngayon ay obedience. Obedience ang kailangan po natin. Pagsunod. Kung gusto natin ng total blessing, genuine worship brings total blessing. Ang worship ay binubura ng sincerity. Pangalawa is obedience. Hindi ka pa makapag-worship sa Diyos kapag wala kang pusong pagsunod. Napakalaga ang pagsunod. Amen. Obedience is better than sacrifice. Pupasahin natin mga kapatid. Amen. Doon sa Bible, Samuel, tingnan mo kapatid, bakit si Saul? Unang hari, inalis ng ating Panginoon sa pagiging hari. Maganda naman kanyang ginagawa eh. Pero hindi siya nakinig ng instruction ng ating Panginoon. Lahat ng Amalekite patayin. Bata man o matanda, lahat ng hayop. Pero dahil gusto ni Saul at natakot siya sa busis ng mga tao, iniwan ang mga hari, hindi pinatay yung mga hari. Wow, ang Diyos po ay nagalit. At pati mga hayop, iniwan yung matataba, ang mga payat, ay pinatay. Inaalay doon sa altar pero hindi tinanggap ng Diyos. Ang pagsunod ay napakalaga. Maganda ang layunin mo kung hindi ka sumusunod sa plano ng Diyos. Wala pa rin kabuluhan ang iyong mga iniisip. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Kailangan natin sumunod sa nais ng ating Panginoon. Obedience is better than sacrifice. Nang dahil sumalansang si Saul, nangyari, siya po ay inalis sa kanyang trono. Charles, kung gusto natin manatili ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin na hindi mag-live, sundin lang natin ang Espiritu ng Diyos din. Ang Diyos po ay nakaupo sa ating puso, sa ating trono. Kung gusto mong pagalian ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Babasahin natin sa Matthew chapter 2, 11-12. Mga pandas nag-alay, mapatid ng pagsamba. Nung pinanganak si Kristo, narinig nila ang tinig ng anghel. Huwag ka nang bumalik doon kay Paraon. Kaya aling Paraon, mag-iba kayo ng daan. Tino mapatid, nakinig itong mga pantas na ito. Dahil mapatid, ang mga pantas na ito, the wise men, nung pinanganak si Kristo, nagtanong sila mapatid kay sa haling Paraon, kung saan ba yung batang ipapanganak. Sapagkat gusto nilang mag-alay. Nung sinabi ni Paraon, doon, at kapag nasumpungan nyo, bumalik kayo sa akin. Mayroong masamang plano si haling Paraon mapatid, na kung saan kapag natagpo ng mga wasman ang batang isinilang sa sabsaban, pupunta na para kitilin o patayin. Pero dahil nandun ang tinig ng boses, ang anghel ang ginamit, huwag ka nang bumalik, mag-iba kayo ng daan. Yun ang ginawa ng mga ng pantas na nag-alay ng pagsamba ng sabana ng isinilang na bata. Ang sabi pati, nagsipasok siya sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. Tingnan mo pati, yung batang isinilang sa saban, wise men, lumapit po doon sa batang isinilang, nagpatira pa, sumamba sa kanya at nagbukas ng kanilang mga kayamanan. Bukod mapatid na sila nagpatira pa, sumamba, nagbukas ng kayamanan, ay hinandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamanyan at mira. Wow! Obedience. 12. At palibasa ay pinagsibay sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes. Herodes pala, sorry mapatid, Herodes At nagsiuwi sila sa kanilang sarili lupain sa ibang daan. Tingnan mo pati, hindi na po sila bumalik nung kay haling Herodes. Bago sila mapatid, amen, nag-iba ng daan. Kaya dapat mayroon tayong obedient spirit. Pag sinabi ng salita ng Diyos, after nating pagsamba, amen, kapag may napakinggan tayong mensahe para sa linggong ito, amen, para gusto natin mapagpala, huwag natin kalimutan yung mensahe. Pag sinabi ng nangangaral, huwag ganito, at salita yan ng Diyos, sundin lang natin para po ang pagsamba natin
ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Maraming sumasamba, ngunit hindi naman nakikinig ng instruction ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, makinig tayo ng instruction ng ating Panginoon. Psalms 95 verse 6. Magsipreto kayo, tayo magsamba at magsilukod. Tayo magsilod sa harap ng Panginoon na may alam sa atin. Ang instruction ng Diyos. Tayo daw ay lumuhod. Mga kapatid, sa harap ng Panginoon na may alam sa atin. Pagdating natin sa gawain ng Diyos, alisin natin anuman ang ating pong mga kapatid, katayuan sa mundo nito. Minsan, yung ating kataynagan ang nagiging dahilan. Amen. Yung ating position na hindi tayo sasamba sa Diyos. Minsan, sinasabi ko dito sa iglesia nito, kapatid, hindi natin kukunin kung anuman ang position mo. Kung pagdating sa gawain ng Diyos, huparin nyo muna. Pag alis nyo rito, balik nyo kung anuman ang position nyo. Kung pagdating sa iglesia ng Diyos, tayo po'y mga servant. Tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. Dapat nagkakaisa tayo. Tingnan mo siya rin, David. Iniwan niya ang pagiging hari niya. Pagdating sa iglesia ng Diyos, siya po, kapatid, ay dunaring member. In fact, siya po, kapatid, pinaglilingkuran ng mga alila. Pero pagdating sa simbahan, siya, kapatid, ay lingkod. Doorkeeper ng simbahan, ng templo na kanyang inaatinan. Wow, pag ganyan tayo, kapatid. Bagamat manager tayo sa ating mga trabaho sa kumpanya, may-ari tayo ng kumpanya, pero pagdating sa simbahan, tayo ay servant, tagapangalaga, tayo tagatulong, nagwawalis, naglilinis, asir tayo, tumutulong tayo. Yan ang kailangan ng Diyos pagdating sa kanyang iglesia. After niya, kapatid, si David na naman, binalik na naman ang kanyang tungkulin, siya naman muli ay inalagaan. Pagdating, kapatid, sa worship, pagdating sa gawain ng Diyos, hindi po maalis sa atin, kapatid, ang mga bagay kung ano mayroon tayo. Pero pagdating, kapatid, sa pagsamba, kalimutan mo kung ano ka. Kaya bangan, takalin mo yan, posisyon mo yan. Sa harapan ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay lang. Pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi na Romans chapter 12 verse 2. After tayo sumamba sa iglesia ng ating Panginoon, ang gagawin natin, huwag kayo magsilaon sa sanibutang ito. Huwag daw tayong umayon sa sanibutang nito. After tayo sumamba, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago na yung pag-iisip, yung ating kaisipan, baguhin na natin. Ang kaisipan ng salibutan, mapatid, ito po'y hindi po nalulugod ng ating Panginoon. Kaya itong kaisipan natin, mapatid, lagi natin baguhin sa tulong at biyaya ng Diyos. Nakagawa tayo isang bagay na hindi maganda, mulak muna sa isip. Ang mundo, kapatid, ay pasama ng pasama. Narito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Tayo po ay estranghero lamang sa mundo ng ating kinagagalawan. Tayo maglalakbay lamang. Simula nung tinanggap natin si Kristo at pabalik muli ang ating Panginoon. Charles, kukunin niya ang kanyang mga anak. Hindi tayo daranas, mga kapatid, ng sinabi ng Biblia, yung galit ng Diyos. Hindi tayo makakaranas ng galit ng Diyos. Amen. Makakaranas tayo ng isang panahon, yung galit ng demonyo, pwede. Kaya nakakaranas tayo minsan ng kalamidad, mga kapatid, minsan gawayan ng demonyo. Wala pa talaga yung galit ng Diyos. Pag dumating yung galit ng Diyos, yung tubig, mga kapatid, magiging dugo, yun po yung galit ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, kukunin niya ang kanyang iglesia. Kaya Charles, ano man ang tukso ng salibutan ibinibigay sa iyo para ikaw ay muli manumbalik doon sa pagkakasala. Sabi ng Biblia, huwag kayo magsilaon sa salibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti at kayaya lubos sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang kaisipan ito ay ating pong isubmit sa ating Panginoon. Ang kaisipan, ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Genuine worship brings total blessing. Number 3, ang genuine worship ay tumubuo ng sacrifice. Sacrifice na kung saan i-offer po natin itong ating katawan. Ang katawan natin, kapatid, napanikalalan natin ito, kapatid. Praise God. Ang katawan natin, binubuo ng Espiritu.
ng kaluluwa. Amen. Kailangan natin i-offer yan sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako punta simbahan, nandun ang aking isip. Charles, ang katawan natin, binubuo ng katawan. Ito ha, isip at espiritu ng Diyos. Kung nasaan yung gawain ng Diyos, kaya ang fellowship napakalagay. Ang fellowship ay napakahalaga. Brad, bakit wala ka sa fellowship? Kasi ganito. Okay lang, nandun naman ang aking puso sa inyo. Charles, hindi mo pwedeng pag-iwalayin ang isip at ang espiritu at ang katawan. So kailangan, mayroon tayong sakripisyo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang sabi mo natin, hindi ba ganyan nalaman na kayo templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? So yung templo ng Diyos tayo, yung espiritu ng Diyos ay nanahan sa atin. Kaya kailangan isakripisyo po natin. Ang Diyos, mga kapatid, siya po yung Diyos ng ating katawan. Hindi pwede, mga kapatid, na ang ating katawan ay ating po ipagdamot. Kaya itong ating katawan, kapatid, isakripisyo minsan itong katawan. Ang gusto nito, yung gusto ng salibutan. Yung katawan natin, kapatid, ang gusto nito, mga kapatid, mga bagay sa mundong ito. Kailangan talihan natin itong ating katawan. Kaya sabi ni Pablo, siya po, araw-araw, sabi ng Galatian, araw-araw, daily, mga kapatid, kasama ang kanyang katawan na pako sa krus. Ipako natin, sakripisyo natin ito sa kalooban ng Diyos. Kapag ang katawan natin, mga kapatid, ialay natin ito sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6:9, hanggang 20 na binantik kanina, kahit wala kayo, mga kapatid. Malinaw po yung sinabi kayo na ng pagtuturo kayo ng Sunday School. 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 6. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, ating ulitin, mga kapatid, basahin ha, sapagkat maganda ito, mga kapatid. Medyo kinuha ko kanina ito sa ating pong Bible study. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 22. What no? Ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Ito lang itong katawan na hindi atin, mga kapatid. Praise God. Ito po ay galing sa ating Panginoon. For you are bought with a price. Tayo po'y binili ng malaga. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God. Bigyan na natin kalatian ng Diyos. Itong katawan na ito, dahil ito ay galing sa Diyos. Kaya nga dapat, kapatid, isakribis natin ating katawan. Huwag natin hayaan na dumisa ng salibutan. Kaya sa mga Kristiyano, amen, genuine worship brings total blessing. Napapalog ng sincerity, obedience, and sacrifice. Simula nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, huwag na natin itong ialay sa salibutan o sa demonyo itong katawang ito. Gamitin natin para sa kalatian ng Diyos. Kaya nga, kapatid, kung saan ang nais ng Diyos, diadala natin katawan. Kahit minsan, mahirap, pero sakripisyo natin ang ating katawan. Higit sa lahat, huwag nating dumisa ang ating katawan. Kaya sa mga anak ng Diyos, hindi dapat magpatato, hindi dapat maglagay ng hikaw sa ilong, hindi rin dapat maglagay ng hikaw sa dila, hindi rin dapat maglagay ng hikaw sa puso. Huwag din maglagay ng hikaw sa kilikili. Marami nga naman, kapatid. Ang hikaw, ang alam ko lang sa tayo na nilagay noon, pero ngayon pati sa ilong. Mayroon na rin sa dila. Mayroon na rin sa kilikili. Wow! Mga anak ng Diyos, pinili tayo ng dugo ng ating Panginoon. Luwati natin ang ating katawan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Gamitin natin ang ating katawan kung saan ang gusto ng Diyos, ipagamit natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, ipapalay ko sa inyo alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay, mga katawan, isang haing paghandog. So, lumang tipan ang inhandog sa Isaac. Tayo ang Isaac natin, yung pinili ng Diyos na kanyang banal na dugo itong ating katawan. Huwag natin hayaan na tumisa itong katawan. Huwag natin hayaan na masira itong ating katawan. Gagamitin pa tayo ng Diyos sa malawak pang gawain ng ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, bago dumating ang ating Panginoon, lahat ng kanyang salita sa lahat ng tao, iparating ang mensahe ng ating Panginoon. Kasi kung ang katawan ating siraan na,
Paano tayo makarating sa mga krusada? Imagine kami ngayon, meron kaming pinaplano pati punta kami sa bandang Apayao, Kalinga. May mga tribo, may mga pastor tayo na convert, na mga ipugaw. Magkakanda kami doon ng gawain, this coming July. Salamat sa Panginoon dahil gagamit itong ating katawan. Nagagamit para sa kalatian ng Diyos. Kahit minsan may naramdaman. Imagine mga patid, ayaw kong itago, no? After ng pangaral ko, noong sa Isabela, sobrang init. Tinawagan ko si Wilma habang sila po ay nasa outing dahil ang music, sabi ko sa kanya, nahirapan ako huminga. Hindi na alam niya kalagayan, pati nga kasamang si Pastor Jojo, sorry ang mapatid, nagulit na. Namumutla ako na kung saan nilalabanan ko. Hindi ako nagpapahalata. Pero sabi niya, iba ng kalagayan mo. Namumutla ka at may pawis ka, pero talagang hirap na hirap ako huminga. Pero sabi ng doktor sa akin, yung hininga ko daw, kaya dadalo ng hangin, makipot. Kaya kahit kumain ako ng saging minsan, nagbubulunan ako eh. Nahirapan ako huminga, lalo pag mainit pa. After ko preach mga patid, binigyan pa ako ni Pastor sa nandin ng tubig na malamig, pas scramble. Pause na pause, sabi niya sa akin, gusto mo mag-scramble? Bakit hindi? Binigyan kami dalawa. Bumili siya ng mga patid. Nandun kami sa sulok ng pulpito. Init talaga eh. Kinain ko. Uminom, para bang sa rachito mga patid. Ang init-init, tinakbo mo simula sa palaan. Papunta ng Tindigaraw, biglang buhusan ng malamig. Iwan ko lang, uusok talaga. Gusto mo patid dahil sobrang init, alas 10 ng gabi. Wow! Ang sarap na nagtulog ng mga kasama ko. Pero ako mga patid, nagsasabi ako. Pinunta na ako ng evangelist. Jojo, pinag-pray. Bumalik yung aking muling panibagong lakas. After mga patid ng prayer, sa sobrang init, pati yung aircon talagang binuksan ko na lang ang pintuan ng hotel namin. Ang electric fan, mainit ang daloy. Naka-grip ako ng maayos kunti. Mamaya narinig ko naman sa Pastor Ricky. 1 o'clock. Mapatid din nakatiis. Pinag-pray, hindi tumalab. Sinugod sa ospital ng alas 4. Ang daming pasyente. Salamat si Pastor Acosta. Yung presbyter ng Isabela. Mayroon palang gipupiling. Hindi po ang kanyang katawan, may bukol. Nung ginanon yung bukol, pinsil, bigla nakaingat, bigla sa Pastor Ricky. Tingnan mo yung mga gipa tayo minsan. Baka meron tayong manghihilot yan. Silin yung aking likod, baka may bukol. Praise the Lord. First, ayan, si Father Sally, may gift ka. Kaya ipuin mo ang aking likod mamaya, ha? Praise God. Napuso na kami ng oras, tinabi namin oras, pupunta pa kami ng Quirino. Nasa hospital mo yung alas 4 dapat, alas 5 makanis na kami. From Isabela. Quirino, pupunta pa kami malayong bundok. Kailangan makarating kami doon ng 10 o'clock ng umaga. Nasiraan pa yung aming sasakyan, yung Montero. Nag-iilaw-ilaw na. Kasi ang ganda po ng puso ni Pastor Cabello. May gasolinahan. Fuel tank yung sasakyan ni Pastor Cesar. Yung pala, masilang pala yung ganung sasakyan. Nakatipid mapatid ng 800. Nagbayad ng 1.5 doon po sa kasa mapatid sa Mitsubishi. Kasi nag-iilaw-ilaw na, nasira na yung filter. Kasi masilang pala. Ang filter ng mga sasakyan ngayon, hindi pwedeng magpakarga sa mga gasolinahan na hindi, walang pangalan. Inalangan kami ng kaaway. Nag-revival na, doon pa kami sa kasa. Nag-prepare na. Ang section 1. Dahil po sa ipugaw yung ibang mga kapatiran, bumaba lang. Para po mag-atin ang gawain ng revival service ng Ilocos Expo. Pero salamat sa ating Panginoon, ano man ang ng kaway, nakarating pa rin kami ng maayos. Sakripisyo, walang tulog, gumastos, pero dahil sa gawain ng Diyos, amen, ang sana patid, hirap natin ating buhay, kaya-aya sa Diyos, na siyang katabatang pagsamba sa ating Panginoon. Gumastos ka na, naghirap ka ba, nagpagod ka ba? Wow, sakripisyo, yung sabi ng Biblia, sacrifice. Katulad ginawa ni Abraham. Kaya mga patid, salamat ko na bibigay ng tithes. Pag sa oras na kailangan kayo sa gawain ng Diyos, sa mga krusada, pumunta tayo. Amen. Sa mga gawain, overnight, pumunta tayo. Sapagkat sinabi na Acts chapter 4, bukod na ibinigay natin ating katawan, dapat patuloy, continually.
Hindi lamang isang bisis ang buwan. Hindi lamang sa isang bisis ang taon. Kailangan kung nasaan yung gawain ng Diyos. Sama-sama tayo. Ang sabi ng Acts chapter 6 verse 4. Na dapat magsimanatili kaming matibay. Ha? Manatili, continually. Continually, magpatuloy tayo. Kaya after na baptize tayo, dapat manatili tayo. Sumama sa mga gawain ng Diyos para po hindi masayang yung ating pong pagiging anak ng Diyos. Dapat magsanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita ng mga kapatid, nanatili sa panalangin. Pati po ministeryo ng salita ng Diyos, nagpipre tayo simbahan, nagpre-devotion, mayroon din evangelism, mayroon din pag-ahayo. Kaya salamat sa ganung sistema na ginagawa ng youth department. Mayroon pag-ahayo, mayroon tayong guild ministry, mayroon tayong krusada. Praise God. Sapagkat yan po kailangan natin sacrifice, mga kapatid. Bukod sa tayo nagpipre, manatili, matibay sa panalangin, matibay sa panalangin. Kasi sa panalangin, doon po kumikilos ang ating Panginoon. Prayerful Christian is powerful. Ang isang Kristiyanong prayerful na pa rin siya po ay powerful ang Kristiyano. Ang isang Kristiyanong powerless Christian is powerless Christian. Ang isang Kristiyano na kulang sa panalangin, Kristiyano pong mahina. Tama po yung sinabi ni Leonard Ravenhill, say, prayer means power. More power means more power. Less power, no prayer means no power. Ang isang Kristiyano na hindi nagpipray, siya, mga kapatid, ay mahinang Kristiyano. Kaya kailangan lagi tayo nagpipray. Prayer meeting, umating tayo. Bukod sa bahay, lagi tayo nagpipray. Kasi lagi tayo nagpipray, ginagabayan tayo ng kapal ng Diyos. Kapag pinato natin ating kamay sa may sakit, gumagaling. Gumagaling ang may sakit. Kaya mo ba't pinagpray ako ng lingkod ng Diyos? Nawala. Amen. Nawala ang sakit. Nawala yung paghihirap ko. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Kapag mayroon tayong karamdaman, amen, pwede tayong mapagaling ng Diyos. Kung hindi mapagaling, hindi po yung dahilan na hindi mo ka pa rin mag-aalay ng katawan mo. Gumaling ka man, hindi ka gumaling. Ibigay mo yung katawan sa ating Panginoon. Huwag mong sasabihin na sakit ako. Sa gitna ng sakit, ibigay mo sa ating Panginoon. Walang pinipili ang Diyos. Malakas man, may namang katawan mo. Pag ibinigay mo yan sa ating Panginoon, gagamitin ka ng ating Panginoon. Sacrifice sa pamagitan ng prayer. Pangalawa, giving. Hindi nagawa natin, mga kapatid. Nagbibigay si Abraham, binigay niya kanya anak. Kaya pagdating sa giving, mga kapatid, sakripisyo sa buhay natin. Amen. Sacrifice. Yung mga pasampasan ng kahoy. Yan minsan, mga kapatid, yun po yung ating kinikita. Pinapasan-pasan natin yung ating kahoy. Praise God, iialay natin sa dambana. Dala-dala natin yung ating mga pasan-pasan sa iglesia ng Diyos. Luke chapter 6:38, ang sabi, mga kapatid, magbigay kayo bibigyan. Takal na mabuti. Takal na mabuti. Pik-pik, bibig-pik pa nga eh. Ang iba, mga kapatid, anong bibigyan ko ng tithes? Yung aking nito o yung aking gross? Nagtatanong ka pa ba? Sabi ng Biblia, magbigay kayo bibigyan. Takal na mabuti. Pik-pik, lig-lig, at umapaw. At ibibigay nila ang inyong sa inyong kandungan sapagkat sa panahon katayo sukat ay doon kayo muling susukatin. Akala kasi ng mga kapatid, ang pagbibigay, tama na yung tithes lang. Imagine sa Biblia, marami nga klaseng offering eh. Ang sabi mga kapatid ng Proverbs chapter 3, verse 9, all substance nga eh. Ibig sabihin lahat ng kinikita mo dapat magsiaside ka. Amen. Pag may pumasok, amen, ano man yung racket mo, kung anak ka ng Diyos, magsiaside ka ganang para sa Panginoon. All substance nga eh. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tiyatangkin at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Bigyan na natin parangal ang Diyos sa lahat ng ating income. Lahat ng pumapasok sa atin, ibigay natin. Kaya nga may mga extra giving. Amen. Ang iba, mga kapatiran, first bunga ay binibigay. Yan pinagpapala ng Diyos. Amen.
Pagpasok sa trabaho, yung unang sweldo, ibigay agad. Ang iba, mga kapatid, yung iba, mga kapatid, wala, hindi ko naman ko hawak. Pero mga kapatid, sinabi ng Biblia sacrifice. May nagbibisis dito, mga kapatid, unang bigay, yung talagang kinita nila. Kasi biblical pattern niya, mga kapatid, sacrifice Pero mga kapatid, yung nagbibigay, kailanman, hindi po nagkukulang ng ating. Amen. God will provide. Yung sinabi kanina ng ating MC, ito po yung ang gawain natin ito, kapatid, pasimula talaga yung ulang. In fact, yung nag-pre sa akin, yung birthday ko, kapatid, Pastor Larry Reyes. Siya, kapatid, ang unang-unang kinuko, speaker, umiyak po siya. Maging ang kanyang asawa. Ngayon, binalikan niya tayo, ibang-iba na. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay kasama natin. Umaasa lamang tayo sa biyaya ng Diyos. Pinagpala kayo nga ako nagpipil, Lord, payamanin mo lahat ng mga kapatiran sa iglesia nito. Hindi na nagpipray, mga kapatid, na magpadala ng mayaman, kundi tayo mismo payamanin ng Diyos. Nagkakaroon natin yung trabaho. Mga walang-wala, nagkakaroon ng trabaho, mga people, dahil hindi nakataas pag-aral, hindi nakatapos na, ang dami nating teacher dito. Sister Rachel, kung naalala yung kapatid pumunta siya rito, walang-wala po siya mga gamit, no, ngayon daming gamit na promote. Ngayon, iba't ibang bansa na kanyang pinupuntahan. Kasi promotion, mga kapatid, galing sa Diyos. Basta nagtatapat ka, pagdating po sa giving, nagtatapat ka, mayroon ka sincerity sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mayroon kang obedience, ibibless ka ng ating Panginoon. Verse 10. Sa gayon, mapupunang inyong mga kamalig, kapag ikaw na kapatid ay nagbibigay ng lahat ng substance mo, sa gayon, mapupunang inyong mga kamalig, at sagana ang iyong mga aalisan at apawan ang bagong alak ninyo kapatid sa sagana. Sabi ng Biblia, mga kapatid, pangako yan ng Diyos. Pagdating sa giving, huwag na huwag po tayo magkatubilin. Dahil sa pagbibigay, nandun po ang buhay. Amen. Si Abraham, ininga ng Diyos ng alay. Inalay niya ang kanyang isang anak. Minsan sa buhay natin, hiningin ng Diyos yung ating pinakamamahal. Yung pinakamamahal natin, kapag hiningin ng Diyos, huwag natin hayaan na yan po ay ating gawing Diyos. Hayaan natin, ibigay natin sa totoong Diyos. At hindi yan paidulot ng Diyos na kanyang kukunin. Minsan tinitisting lang tayo sa ating po paglilingkod. Panghuli, mga kapatid, ang sakripisyo, mga kapatid, bukod sa giving, dahil mayroon tayong praising. Nagpipraise tayo sa ating Panginoon. Nagpupulit, nagpapasalamat. Sabi nga ng Psalms 22 verse 3, ngunit ikaw ay banal, o ikaw ay tumatahan sa mga pagpupuri ng Israel. Tingnan mo, kapatid, ang Diyos natin, mga kapatid, praise is God habitat. Sa pagpupuri natin, ang Diyos ay tumatahan. Tumatahan ang Diyos sa pagpupuri. Kailangan natin, minsan tayo may sakit tayo, basta puri lang tayo. Huwag natin hayaan, mga kapatid, sa pagpupuri natin. Yan ang magiging dahilan, may sakit ako, hindi ako magpupuri, hindi ako awit sa Panginoon, kapatid. Praise is God habitat. Mga kapatid, mayroon pong malaking kapangyarihan sa pagpupuri. Amen. If you want Holy Ghost baptism, magkaroon ka ng pusong nagpupuri. If you want revival, kailangan mayroon kang pusong nagpupuri. If you want victory, kailangan mayroon kang pusong pagpupuri. Gusto mo ng pagpapala, if you want the blessing, magkaroon kang pusong pagpupuri. Kung gusto mo maging malapit ng Diyos sa buhay mo, mayroon kang pusong pagpupuri because praise is God habitat. If you want God's blessing, magpupuri tayo sa ating Panginoon. If you want miracle, kailangan matuto tayo magpuri sa ating Panginoon. Genuine worship brings total blessing. Gusto natin ang pagpapala, huwag niyo pong kalimutan ang tatlong napapaloob, mga kapatid, sa genuine worship, sincerity, obedience, and sacrifice. Tayo po minsan tumayo.